No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources, and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work, and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Tanghali, hapon, gabi, o anumang oras po na kayo ay makarinig, makapanood po ng mensaheng ito. Dalawang mensahe po natin na napag-aralan, last two messages po natin about yung pong unang pista po, no, Yom Kippur, yung Passover, Feast of the Passover, and then yung pangalawa po is Feast of the Unleavened Bread. Napag-alaman po natin doon na yung mga pista po ito, dadalawa pa lang yun ha, may kaugnayan po ito sa pananampalatayang pong Kristiyano. At salamat sa Diyos dahil tayo pong lahat ng mga tinawag, hinirang at pinili, ay naunawaan po natin po ang lahat ng ito. Pagkakataon po ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang Feast of First Fruits, yung Habikunin, 16 Nisan. Sa ating pong introduction, makikita po natin na may tatlong biblical basis po ang Feast of First Fruits. Una po, matatagpuan po sa Levitico chapter 23, 9 to 14. Ito po ay may binibigay pong pagtuturo. Then yung pangalawa, mga bilang 28, 26 to 31. Nagbibigay din po ito ng pagtuturo. At ito po ay pareho sa Leviticus, bagamat unti-unting nagkakaroon po ng specification tungkol po sa pagganap po sa ritual na ito. Yung pangatlo, 1 Corinthians 15, 21 to 23, mga unang bunga. Number 1 po, sa Leviticus 23, 9 to 14, may binibigay po rito ang pagtuturo. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa serdote ng isang bitis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. So after po nung Yom Kippur at sa unang araw po ng 7 araw na Feast of the Unleavened Bread,
ihahandog po nila ito, mga unang ani, sa saserdote. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng korderong walang kapintasan bilang handog na susunugin. Sasamahan niyo ito ng 4 na litro at kalahating harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkain at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Sa verse 14, huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Isipin ninyo mga minamahal, bago kayo kumain ng anumang tinapay o trigo, sinangag o sariwa, kailangan gawin nyo muna ito bago kayo makakain na mapagkain niyo. Gawin nyo muna yung paghahandog ng unang ani. Sa mga bilang 28, 26 to 31, ito po ay nagbibigay din po ng pagtuturo. At ito po ay ipinapakita po ng lubusan kung ano po yung ritual na ito. Numbers 28-26, sa pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon nyo ihahandog ang unang ani ng inyong bukurin. Huwag din kayo magtatrabaho sa araw na yon. Wala pong trabaho. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang inyong ihahandog. 2 batang toro, 1 barakong tupa, at 7 kordero. Paano kaya yung mahirap, ano? Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis o ng olibo para sa bawat toro, 4 sa bawat barakong tupa. Okay, ha? 6 na litrong harina na minasa sa langis ng olibo para sa bawat toro, 4 sa bawat barakong tupa. Okay? At 2 sa bawat kordero. Wow! Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ito'y ihandog ninyo kasama ng handog na inumin, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain. Special pala ito. Okay? Sa 1 Corinthians 15:21 to 23, ito po yung pangatlong biblical basis, mga unang bunga. Sabi po rin 1 Corinthians 15:21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Walang iba po ang ating pong Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So, lahat po ng tunay mga tinawag, hinirang at pinili, nakatitiyak po, mabubuhay po ang lahat dahil sa ating pong kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Hallelujah, isipin nyo? Sa panahon ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Alam niyo po, ang Judaismo, no? O yung relihiyon po, kultura ng Israelita at kanila pong relihiyon hanggang ngayon. Yung matitigas ang puso po ng mga Hudyo na naniniwala, totoo pong may darating na Mesaya. Pero hindi po nila tinatanggap na ang Panginoong Jesucristo po, yun po yung Mesaya. Kaya po maraming madidisip po sa panahon pong darating. Dahil ang mga Hudyo po, maliban po doon sa mga Kristiyano, mga tinawag po, hindi lang pinili ng Panginoon para po makipag-isa kay Kristo, lahat po sila
Maliban po sa mga yon, lahat po sila patungo po sa kapahamakan. No, sa ating pong pag-aaral nito, mayroon pong 5 bagay na itinuturo sa mga Israelita na makikita natin na ito man ay nagpapatungkol sa mga unang ani pagkatapos mabuhay na mag-uli ang Panginoong Hesus, na hindi nauunawaan ng mga Hudyo sa kapanahunan nila, maging sa kasalukuyan, na inilatag bilang mga pundasyon para po sa pista ng unang bunga sa Torah. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ano? Kaya nga po, may mga nagsasabi nga na may Kristiyano na raw po ng lumang tipan. Actually po, yung lumang tipan, may ipinapakita po ron. At lagi po maraming simbolismo na nagpapahayag yun po yung Kristo. Pero wala pa pong Kristiyano nung unang pong panahon. Ito po ay nangyari lamang sa aklat po ng mga gawa ng Espiritu Santo. No? Kita po natin sa aklat ng mga gawa. Pakita po natin kung paano kumilos ang banal na Espiritu. Pinapakita po sa atin sa panahon po natin ngayon. Ang banal na Espiritu po ang kumikilos sa bawat isang tinawag, pinili po ng ating pong Diyos na buhay. Lima pong bagay, no? Makita po natin dito. Ang una, ano po ang oras ng kapistahan? Kailan dapat ganapin? Okay? Sa Leviticus 23:10, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ito po yung sa Kenyan, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bikis ng una nilang ani. Ito ay dapat sundin kapag sila ay pumasok sa lupang pangako at hindi habang sila ay nasa ilang. Bakit ganoon? Bakit hindi na pwede gawin habang sila ay nasa ilang? Siyempre, hindi po sila pwede magsaka eh. Okay? Unang araw ng pista, number 2, no? Leviticus 23:11, Numbers 28:26. Sabi po riyan, no? Ito'y ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon nyo ihahandog ang unang ani ng inyong bukirin. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na yon. Unang araw ng pista. Ito po ay wala pong trabaho po sa araw na yan. Actually po, no, lagi ko po nababanggit, nagkakaroon po ng integration po, no, yung after po ng Yom Kippur, no, yung Passover, si Jesus Christ po, pagkatapos ng Feast of the Unleavened Bread, yung unang araw, wala pong trabaho. Pagkatapos po, kasama rin po ito, Nisan 16, naganap ito pong unang araw po ng pista ng unang bunga. Pangatlo, ano ba ang tungkulin ng saserdote? Leviticus 23:11, and he shall wave the sheep before the Lord so that you may accepted. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. Sa MBB po, no? Magandang balita po, Biblia. Ito'y ihahandog ninyo para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Halos pare-pareho sila, pero yung translation ay iba, no? Yung Tagalog ang Biblia, 1905, at aalugin niya ang bikis sa harap ng Panginoon upang tanggapin sa ganang inyo sa kinabukasan pagkatapos ng Sabat, aalugin ng saserdote. No, ito po yung inaalay po ng saserdote sa Diyos, no, para po maging katanggap-tanggap sa Diyos yung handog po nila. Number 4, tatlong handog ng kapistahan, no? Levitico 23:12-13, mga bilang 28, 7, 27, and 30. Letter A, sinunog na alay. Letter B, paghandog na pagkain at pag-inom na inumin. Kita po natin yon, kung ilang litro na minasang harina, tapos po kung ilang pong
langis ng olibo at maging yung pong iinuming alak. Number 5, pagbabawal sa kapistahan. Ito po ang maliwanag. Hindi po ito basta-basta na gagawin lang ng mga Levitiko, ng mga Israelita, no? Una, sabi po ron 23:14, huwag kayong kakain ng tinapay o trigo. Maging sinangag o sariwa hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. So habang kayo po ay naghahandog o maghahandog po sa araw na yon, sa 16th day ng Nisan, bago kayo kumain ng anumang pagkain sariwa o sinangag na trigo, kailangang magundog muna kayo ng bunga ng unang ani. Purihin ng Diyos. The prohibition was against eating on that day any bread or parched grain until the first fruits were offered unto the Lord. Kailangan pong i-offered muna unto the Lord yung unang ani. Bakit? Kasi ang pagbabawal ay laban sa pagkain sa araw na yun ng anumang tinapay o hinaluan ng butil hanggang sa mga unang bunga ay inihandog sa Panginoon. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga pistang ito na ginaganap po talaga ng mga Hudyo taon-taon nung sila po nandun pa sa lupang pangako. Ginaganap nila ito na wala silang kamalay-malay na ito pala ay may kaugnayan po sa pagparito po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Diba? Sabi nga po ng Panginoong Jesucristo ang sabi niya, pumarito ako hindi para sirain ang kautusan, kundi ayon sa nasusulat, tutuparin niya ang lahat ng nakasulat tungkol sa Kanya. Nung panahon po ng dispersion, diaspora, ang lahat ng mga kapistahan ay dapat gawin sa lupain ng Israel. Kaya ginagawa ng Israel ang pista ng unang bunga sa buong kasaysayan nila hanggang sa diaspora. Hindi pinahihintulutan ang mga Hudyo na maging may-ari ng lupa sa mga lupang kinatapunan nila. Ibig sabihin ay hindi sila maaaring magsaka. Kaya ang kapistahan ay hindi naisasagawa. Malungkot po ang nangyari nung manganap po ang bansang Israel. Nagkaroon ng di pagkakasundo sa pagitan ng mga Pariseyo at mga Saduseyo sa pistang ito. Itinuturing ng mga Pariseyo at ng kanilang rabbinikong mga aral ang Pasko bilang isang Sabat. Ibig sabihin, na ang pistang ito ay dapat sundin sa araw pagkatapos ng Pasko. Yun naman po talaga nangyayari. Ang mga Saduseyo ay may biblikal na pamamaraan na unang araw ng linggo pagkatapos ng araw ng Pasko. Ang Pasko ay maaaring maging anumang araw ng linggo, ngunit tulad ng ibinigay ng Panginoon sa pista ng unang bunga, ito ay isang araw lamang na unang araw ng linggo pagkatapos ng Pasko. Ganun pala yun. Hindi magkasundo ang mga Pariseo at mga Saduceo. Tulad po nung sa buhay na walang hanggan at pagkabuhay na maguli. No? Marami po silang mga pagkakasundo. Pero salamat sa Diyos dahil ito'y sinisika po ng mga Israelita na ganapin. At tayo po, bilang mga Kristiyano, ay, although dapat malaman po natin ito kasi may kaugnayan po ito sa ating pananampalatayang Kristiyano. Pero hindi na po ito nangangailangan, hindi na po ito subject para po maging batayan natin sa kaligtasan natin. Tandaan po natin, ang kaligtasan po natin ay nakasalalay hindi po sa mga pistang ito, kundi nakasalalay po sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Messianikong pahiwatig. Ito po yung messianic implications messianic, mga bagay-bagay po na pwede nating makuha tungkol po sa mga pistang ito. Ang messianikong katuparan ng kapistahan na ito ay natupad sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli
ni Yeshua mula sa libingan. Narito po, obserba natin ang 3 puntos. Praise the Lord. Nandyan pa ba kayo? Una, ang Paskwa, si Yeshua ay namatay para sa makasalanan ng mundo bilang walang kasalanan. Sakdal na kordero ng Diyos sa araw ng kapistahan. Nakita po natin Yom Al-Kippur. Nakita po natin paano pong yung relevance po nito sa pagpapaalis, pagpapalaya ng ating pong Diyos sa Israel sa kamay ng mga Egyptian o ng mga Egyptians, no? Tapos natin paano ipininta, pinahid sa sombrero at sa mga hamba ng pinto yung dugo po ng korderong pinatay po nila. Pista ng tinapay na walang libadura, nagpapakita ng tunay na katangian ng walang kasalanan na anak ng Diyos na nagbuhos ng kanyang dugo bilang handog para sa mga kasalanan ng mundo. Tanging ang mga nagtitiwala sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus, ang kordero ng Diyos, ang Mesiyas, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yung lang pong nagtitiwala sa finished work po ng ating Panginoon Jesucristo sa krus, yun lang po ang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nagtiwala sila sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Yun po ang batayan ng ating pong kaligtasan. Hindi po yung sa pagtupad ng kung ano-anong mga ritual na ginaganap ng mga Hudyo. Marami po ngayon, no, na nalalayo po sa biyaya po ng Diyos. Mga Kristiyano, naturingang mga Kristiyano daw, pero sinisikap po nilang ganapin ang mga bagay na ito para daw sila, yung lubos ang kaligtasan ay maranasan po nila. Hindi po. Ang kaligtasan po, kaganapan po ng pagkakaligtas sa atin ay yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo at muling pagkabuhay niya. Yun lang po. Mapalad po tayo kasi ito'y nalalaman po natin paunti-unti at nagkakaroon po tayo ng magandang pagkaunawa kung bakit po nagkaroon ng ganito mga pista ng mga panahon yon at kung paano po natin i-adapt yung mga bagay na yon sa ating pong pananampalatayang Kristiyano. Pangatlo, pista ng unang bunga. Okay? Natupad niya ang kapistahan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli mismo ng Panginoon sa araw ng kapistahan. After 3 days and 3 nights, Jesus Christ ay nagkaroon po, nabuhay siyang maguli, yung resurrection day po niya. Nagkaroon po ng unang bunga. Sino yung unang bunga? Mismo ang Diyos ang nagbigay ng unang bunga, nakatanggap-tanggap sa Kanya. Walang iba po ang Panginoong Jesucristo. After 3 days and 3 nights, sa ilalim ng lupa, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Patunay na yung kanyang paghahandog ay tinanggap at katanggap-tanggap sa Diyos. Hallelujah! Pakita po natin na sa lahat ng mga pistang ito, tatlong pista pa lang pinag-uusapan po natin, nakita po natin may kaugnayan ito sa pagiging Kristiyano po natin sa panahon ito. At salamat po sa Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang sarili, ng kanyang banal na dugo para po tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. In conclusion, 1 Corinthians 15:50, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos
at ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sabi diyan, no? Ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kahit Kristiyano po tayo, kailangan po nating mamatay. Okay? Handa na ba kayong mamatay para sa ating Panginoong Jesucristo? Handa ba kayong mamatay? Ibigay yung ating buhay? Kasi ngayon, sa panahon po natin ngayon, marami pong naghahanda sa kinabukasan. Kaya bumibili po ng musilyo, bumibili po ng magandang libingan, no? Bumibili po sila ng mga iba't ibang mga patawag doon. May St. Peter, kung sino-sino po, no? Kung ano-ano po, para po sabi, maghahanda na ako para ngayon pa lang makita ko kung saan ako ilalagay. Tandaan po natin, mga minamahal. Ang tao po, lahat ay mamamatay, Kristiyano o hindi Kristiyano. Pero mahalaga po sa atin na malaman po natin ang hiwagang ito. No, 1 Corinthians 15:51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo babaguhin. 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kasap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Okay? Sa verse 53, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Because of the first fruit, na walang iba ang Panginoong Jesucristo, tayong lahat po na nagtitiwala sa Kanya, nagkaroon din po ng pagkakataong mabago, nagkaroon po tayo ng pagkakataong mabigyan at maranasan itong pangako po ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Okay? Kaya yung first fruits, feast of the first fruits, relevant po ito sa pagiging Kristiyano natin. Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya po ang naging unang bunga na tinanggap po ng ating pong Panginoong Diyos. Para po lahat na nagtitiwala sa Kanya is mabigyan din po ng lahat ng pagpapalang kaugnay ng pagiging isang Kristiyano. So, salamat po pagkakataong ito na tayo po ay nagkaisa. Pakibahagi po kayo sa pag-aaral na ito at nawa sa mga susunod pa pong araw, nabibigyan ako tayo ng pagkakataon ng Diyos na mag-aral, unti-unti po natin makikita yung kahalagahan po natin sa plano po ng Diyos. Ibig sabihin, we are not worthy, pero minarapat po tayo ng Diyos. We are worthy because of our Lord Jesus Christ. Minarapat po tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng maraming muli sa oras po at pagkakataong ito na kami po ay nakapag-aral. Salamat sa banal na Espiritu na siya pong nagtuturo po sa amin sa tuwi na nagbibigay ng encouragement, ng pagkaunawa sa inyong plano po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga nakinig, lahat po na nakapanood po ng message na ito. At nawa, tulungan kami na lagi pong magtiwala po sa plano po ninyong pagliligtas sa bawat isang pinili po ninyo. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng maraming. Salamat na ang inyong lingkod ay lagi pong nagkakaroon ng pagnanasa na kahit papaano po ay makapagbigay ako ng kaunting pag-aaral at kaalaman sa lahat po ng mga nakikinig, lalong-lalong po sa mga taga-Amazing Grace Christian Ministries Southfield 3A Outreach. Salamat po aming Diyos.
Salamat, Lord. Bless us all together as we continue to search for the truth, because the truth will set us free. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba, walang human effort, walang ibang dapat gawin, kundi tanggapin namin yung pagpapalang spiritual sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Diyos. Papuri, parangal, pagtaklit, pagsamba ay tanging sa iyo lamang aming Diyos. Ito po aming samang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Sa gabay at matnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.